Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth. Our Father, He is good, He is just, He is righteous, He is holy, He is amazing, He is awesome. He is full of mercy and grace, and His loving kindness is for all eternity. I worship also my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for giving His life on the cross, for the forgiveness of our sins, so that we may live and inherit the kingdom of God. I also am grateful to the Holy Spirit, for He lives in our hearts. Our Jesus Christ prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit. And now we have the Holy Spirit because He's showering us with fruits and gifts every day. We must always be grateful, thankful to our Father, to Jesus Christ, and the Holy Spirit. So, last time, we read Psalms chapter 23, Psalms chapter 24, Psalms chapter 25, and Psalms chapter 26. Itong Psalms chapter 23, one of the most famous chapters of Psalms. Diba sa atin? Kabisado ito, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Para sa kapakanan ng pangalan ni Almighty Father, He's leading us in the path of righteousness dahil He can never deny Himself that He is good. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So, hindi tayo matatakot. Dahil, for you are with me. Kasama natin si Almighty Father, your rod and your staff, they comfort me. Although hindi natin nakikita yung tatay natin, kasi valley of the shadow of death, yung future, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Pero hindi tayo matatakot dahil si Almighty Father, He's always with us. Si Jesus Christ, He is always with us, and the Holy Spirit. Your rod and your staff, they comfort me. Ginaguide tayo ng tatay natin. You prepare a table before me in the presence of my enemies. So kahit na may mga enemies tayo, pinagtatanggol tayo ni Almighty Father. As long as we are faithful to Him, as long as we acknowledge that Jesus Christ is also God like the Almighty Father. You anoint my head with oil, my cup runs over. Ibig sabihin, blessings upon blessings, abundance, nag-uumapaw na blessings. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kahit may mga trials and tribulations tayo, alam natin that goodness and mercy ang awa ni Almighty Father ang kasama natin. Pinaprovide niya tayo ng lahat-lahat dahil sa maawain ng tatay natin. And after our lives here on earth, anong sabi dito? And I will dwell in the house of the Lord forever. Sa ibang version, and I will return. Bakit return sa ibang version ng Bible? Kaya return dahil dun tayo galing sa tatay natin. Yun talaga ang real home natin. Kailangan nating makabalik sa tatay natin. Ito namang Psalm
chapter 24. Ang buong mundo na to, ginawa ni Almighty Father. Pinapakita nito yung kung paano ni Almighty Father ulit ginawa ang mundo, no? Kasi binanggit na ni Almighty Father sa Genesis chapter 1 kung paano niya binanggit ang mundo. Baka kung paano niya ginawa ang mundo. Ngayon, dito din, kung paano niya ginawa ang mundo. He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. So, nauna ang tubig bago lumabas ang land. Pero sa Book of Revelation, mawawala na ang water, ang matitira na lang ay land. At sino ang makakapunta sa kaharian ni Almighty Father? He who has clean hands, maganda ang gawain, righteousness, pure heart. Yung puso, walang galit, walang yabang, puro pagpapakumbaba. Walang kasinungalingan. Who has not lifted up his soul to an idol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosans na gawa sa simento, kahoy, ginto, silver, bronze, or kahit na anong material, kahit na plastic. Anumang itsura. Itsurang animals man, itsurang tao man, or mga material things in this world, gaya ng pera, or power, or fame. No? At, nor sworn deceitfully, hindi nagsisinungaling dahil ang mga magnanakaw, sinungaling sila. Ang mga mamamatay tao, nagsisinungaling din. Mga nag-i-slander, sinungaling din. Dahil ang kasalanan, dikit-dikit yon. At isa kasali rin doon ay yung mga nagto-tolerate or they enable people to commit sins or they turn a blind eye when people commit mistakes or transgress. Kasama sila sa eternal damnation, yung mga people who turn a blind eye. When people commit mistakes, hindi nila binibigyan ng paalala ang mga tao. Dahil meron tayong responsibility sa kapwa-tao natin. Dahil tayong lahat magkakapatid tayo. So, yun ang mga hindi makakapunta kay Almighty Father, hindi makakabalik. Ang hindi makakabalik, yung madumi ang kamay, hindi pure ang heart, sumasamba sa mga idols or idolatry, at mga nagsisinungaling, yun ang hindi makakabalik. He shall receive blessings from the Lord, yung mga righteous people. For now, we are not yet perfect. Nagkakasala pa rin tayo, but we have Jesus Christ. Sa Old Covenant, humihingi sila ng kapatawaran by offering burnt offerings, sin offerings. So ngayon tayo, pag nagkakasala tayo, lalapit tayo kay Jesus Christ, kasi si Jesus Christ, He is the high priest. And the offerings also, sakop ng lahat ni Jesus Christ, great teacher. Siya na yung offering, siya na yung high priest, siya na yung prophet, siya na yung King of Kings, Lord of Lords, Messiah, Mediator, Redeemer. Maraming title si Jesus Christ. Star of the morning or morning star. Si Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng morning star, angel yon. Angel ang morning star. Sa Book of Revelation, nandun si Jesus Christ, sabi, morning star, star of the morning, si Jesus Christ. Kasi angel din si Jesus Christ. Pero, God chose Him to send Him to us.
Nung time na, si Abraham, na-meet niya yung 3 men, no? Yung 3 men na yon, isa sa men doon, yung Lord na tinatawag ni Abraham, si Jesus yon, wala lang name na binibigay. Hindi pa doon na itataas si Jesus Christ. Hindi pa ni Almighty Father pinapakuha kay Jesus yung fire sa may mga cherubs or sa cherubim na nasa book of Ezekiel, man clothed in linen with an inkhorn. Ang ibig sabihin ng Jacob, follower. Kaya this is Jacob, or this is the followers of the Almighty Father, the generation of those who seek Him, who seek your face. Hahanapin natin ang tatay natin. Dahil when we seek our Father, matutuwa si Almighty Father, He will reveal Himself to us. And Jesus Christ presented us to the Almighty Father. Kaya sabi ni Jesus Christ, all the blessings will be added unto you. All. Lahat na ng mga bagay, kung paano, maiintindihan na natin lahat. Kung bakit may tao, kung bakit nandito tayo sa mundo, kung ano ang purpose natin, kung bakit tayo nandito sa mundo, maiintindihan na natin ang lahat. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Yung real treasure will be added unto you. Yun ang ibig sabihin. Ang kakala kasi ng mga tao, treasure dito sa mundo. Pera. Hindi yun. Dahil ang treasure natin, si Almighty Father. Siya ang King of Glory. Kaya we must worship our Father. Love our Father. Be faithful to our Father. Be grateful every day. Mga blessings niya. Let's seek Him. Every hour, every minute. All the days of our lives. Here on earth. And then makakabalik na tayo sa tatay natin. Dito naman sa Psalm chapter 25. I trust in you, oh my God. Let me not be ashamed. No? Ito ay ang humihingi ng help, pagmamakaawa kay Almighty Father, na patawarin tayo sa kasalanan natin. Kalimutan na ni Almighty Father yung kasalanan natin, sins of my youth. Dahil tayo, ng mga bata pa tayo, marami tayong mga gustong gawin sa buhay. Disobedient. Marami tayong pangarap. Gusto nating ma-experience lahat. Napalayo tayo sa tatay natin. Pero dahil kay Jesus Christ, inilapit tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Good and upright is the Lord, which means righteous si Almighty Father. Therefore, He teaches sinners in the way, and the humble He guides in justice. Kailangan nating magpaka-humble, magpakumbaba. Hindi tayo magmamayagbang. Lord, nakatapos ako ng ganitong kurso. Magna cum laude ako, Lord. Baka naman nasa langit ako pagpupunta kasi matalino ako sasabihin niyo, di ba? Or mayaman ako, marami na ako natulungan na tao dito sa mundo, sasabihin niyo. Kaya deserve ko makapunta ng langit. Hindi ganon. Dapat magpapakumbaba tayo. Lord, without you, I am nothing. Lahat ng mga bagay na kung anong meron ako ngayon, galing lahat sa iyo, kaya wala akong may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Kung maiintindihan lang sana lahat ng mga tao yun, na wala tayong may pagmamalaki. Kasi iba ang pinagmamalaki nila, yung kanilang katalinuhan, yung kanilang kayamanan, yung kanilang narating sa buhay, yung power nila, yung wealth nila, yung pagmamalaki nila.
tatanggalin ni Almighty Father yon. Pagtanggal nun, lahat tayo pantay-pantay. For your name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Malaki ang kasalanan ko, Almighty Father. Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. He himself shall dwell in goodness or prosperity. And yung mga descendants shall inherit the earth. The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Yung promise ni Almighty Father, He will show it to the people, sa mga tao na may takot kay Almighty Father, who respect the Almighty Father, who fear the Almighty Father, who seek His face. Kaya tayo dapat laging nakatingin kay Almighty Father. Almighty Father, sorry, nakalimutan kong i-ask sa'yo kung bibili ba ako, kahit sa pagbili ng mga bagay. Lord, bibili ba ako na to, Lord? Ganito ba dapat ang gagawin ko, Almighty Father? Yung guidance si Almighty Father kailangan. Sasagot si Almighty Father sa atin. You will hear a voice behind your ear. Faithful si Almighty Father. Pag sinabi niya yon, sinabi niya yon. Kasi may mga tao hindi nila nadidinig si Almighty Father. Hindi sila aware kasi napalayo na sila. Kaya hindi nila naririnig yung boses ni Almighty Father. Dito nagmamakaawa. Turn yourself to me and have mercy on me. Tayo dapat magmakaawa tayo dito. Si David nagmamakaawa siya. For I am desolate and afflicted. The troubles of my heart have enlarged. Bring me out of distresses. Lahat tayo maraming mga distresses and stresses and problems and trials and tribulations. Pantay-pantay tayo. Nakita ko mga tao nakakausap ko. Lahat pantay-pantay. Puro problema. Maraming mga traumatizing experiences. May mga sinasaktan ng kapwa-tao. Pero tayo rin, nakapanakit din tayo ng kapwa-tao natin. Kaya pantay-pantay tayo. May mga nire-reject sa society. Nire-reject ng pamilya. Nire-reject sa trabaho. Pero sino ang kalakasan natin? Si Almighty Father. Look on my affliction and my pain and forgive all my sins. Sabi ni David, na ito rin ang prayer natin. Marami tayong enemies. Si David maraming enemies. Ang enemies natin, principalities of this world. It's not people. Yung mga lumulukob sa tao, yun ang kalaban natin. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Integrity. Kailangan meron tayong integrity. Strong moral fibers. Pag may integrity ka, pagtitiwalaan ka ng mga tao. Dahil nakikita sa salita, sa gawa. Pinapamuhay mo yung salita ng Diyos, yun ang integrity. Dito naman sa Psalms chapter 26, vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. Lumalakad ako in righteousness, O Lord. Ibig sabihin, I have not sat with idolatrous mortals. Sinusunod kita, Almighty Father. Hindi ako sumasama sa mga tao na sumasamba ng mga idols. At hindi ako sumasama sa mga ipokrito. Ayaw kong sumama sa mga gumagawa ng wickedness. Gusto ko lagi nasa iyo, Almighty Father. Malinis ako.
Nang sa ganon, maipagsigawan ko sa buong mundo na ikaw ay mabuti, that you do wondrous works. Nakalagay doon, Lord, I have loved the habitation of your house. So, naka-focus sa eternal salvation, sa heavenly realm, in the place where the glory dwells. Do not gather my soul with sinners, nor my life with bloodthirsty. But huwag niyo ako, Lord, isama sa mga wicked people. Ilayo niyo po ako sa kanila. Yun ang prayer ni David. Yun din ang prayer natin. Protektahan tayo ni Almighty Father. But as for me, I will walk in my integrity. Redeem me and be merciful to me. My foot stands in an even place. Ibig sabihin, patag na lugar, or without partiality. May justice. Ibig sabihin ng even place. In the congregations, sa buong mundo, sa buong tao, sangkatauhan ba tawag doon? I will bless the Lord. Pupurihin kita, Almighty Father, for you are good. So, dito na tayo, Iska. Psalms chapter 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Si Almighty Father, siya ang ating ilaw. Siya ang ating salvation. Siya ang magsasave sa atin. Sino ay nakakatakutan natin? Wala tayong kakatakutan. The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang kalakasan natin si Almighty Father. So, kanino tayo matatakot? Wala tayong dapat katakutan dahil kasama natin yung tatay natin. Nagpoprotekta sa atin. When the wicked came against me to eat up my flesh, gusto siyang abusuhin, my enemies and foes, they stumbled and fell. Yung protection ni Almighty Father, matindi. Pag may mga away sa atin, hindi sila pa-prosper. Dahil yung protection ni Almighty Father nasa sa atin. Ngayon, pag tinanong nyo, bakit may mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ na they are being rejected, they are being bullied? Test yon for the people para malaman ni Almighty Father kung worthy ba ang tao na yon na makauwi, makabalik kay Almighty Father. It's a test. Trials and tribulations. But sabi ni Jesus Christ nga, di ba? In this world, you will face many trials and tribulations, but do not be afraid. I have overcome the world. My enemies and foes, they stumbled and fell. Although an army may encamp against me, my heart shall not fear. The war may rise against me, in this I will be confident. Walang katakot-takot kahit may war, hindi takot. To live is Christ, and to die is gain. Kaya walang takot. One thing I have desired of the Lord that I will seek. Hahanapin ko, sabi dito, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang makauwi kay Almighty Father. Yun ang desire natin, ng heart natin, yung home natin. Makuwi tayo sa real home natin, sa tatay natin. Maisuot natin ang damit natin. Makabalik tayo sa tatay natin, yung home natin, yung clothes natin, at yung food natin doon. We will be satisfied. We will be contented with our Father. Kaya nga, di ba dito sa mundo, laging ang priority ng tao is basic necessity ba? Food, shelter, and clothing. Dahil sa tatay natin, nakalimutan man natin, yung iba sa atin, no? Pero si Almighty Father, when we were
with Him nung nasa heaven pa tayo, nung hindi pa tayo nagiging tao. Kasi flames of fire tayo, first and foremost. Hindi pa tayo pinapanganak dito sa mundo. Alam natin na may nag-aalaga sa atin. Alam natin may home tayo. Alam natin may damit tayo. Alam natin na kontento tayo. Kaya nga nung pinanganak tayo dito sa mundo, may hinahanap tayo na hindi natin makita. Pero ngayon nakita na natin kasi tinuruan tayo ni Jesus Christ to seek our Father. Kaya ang desire ng heart natin, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ang makausap siya, makita natin yung gloriousness ni Almighty Father. Pag nakauwi tayo, malalaman natin eh. Yung isang artista, no, Pilipino siya. Nag-share siya. Na-experience na rin niya. Na-experience na rin niya. Hindi ko papangalanan. Artista pa rin siya ngayon. Ano nyo, kung i-search nyo. Christian siya. Ngayon, dati hindi pa. Verse 5, For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret place of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me high upon a rock. Itataas niya ako, itatago niya ako. Itatago tayo ni Almighty Father. Pag magpapakumbaba tayo kay Almighty Father, itataas niya tayo. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy. In His tabernacle, I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Magpapasalamat. Hindi pa man nangyayari, nagpapasalamat na agad si David. Yun ang secret ni David. Now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing. No? So, hindi pa nangyayari, kundi I will sing. Or hindi naman sinabing I sang, kundi I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Papasalamat agad siya. Binibigay na agad niya yung papuri kay Almighty Father. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. Kawaan mo ko, Almighty Father. Sagutin mo ko. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Sabi ni Almighty Father, hanapin niyo ako. Seek my face. Bakit face ni Almighty Father pinapahanap? Kasi He is glorious. He is amazing. Righteous. Yung face ni Almighty Father, holy. Yung mga wicked people, hindi nila makikita yung face ni Almighty Father. Tayo sa ngayon, hindi natin makikita ang face ni Almighty Father. Gaya ni Moses, when he was still in this world, hindi niya nakita yung face ni Almighty Father. Kasi mamamatay si Moses because the Almighty Father, He is holy. Kaya nga, balikat lang na likod ang pinakita ni Almighty Father kay Moses. Dito, sinasabi, seek my face. Sabi ni Almighty Father. At ang sabi ng heart natin, your face, Lord, I will seek. Hahanapin ko, Almighty Father. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation. Nagmamakaawa. So tayo rin. Lord, do not leave us. Do not forsake us, Lord God. Forgive us of our sins and transgressions. In the name of Jesus Christ. Dahil nga, New Covenant, si Jesus Christ yung mediator natin. Dito pa kasi nung time na to, meron pa silang burnt offering, meron pa silang high priest. Ngayon, ang high priest natin si Jesus Christ, ang offering natin si Jesus Christ.
Naulit-ulit ko ha. Diyos ka, ano matandaan mo? Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Pag iniwan ako ng tatay ko at nanay ko, si Almighty Father mag-aalaga sa akin. Kahit mag-isa tayo sa mundo, ilang taon na ako mag-isa sa mundo. Si Almighty Father mag-aalaga sa akin. Naalagaan ako ni Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father kahit matigas ang ulo ko. Naalagaan niya ako. Kung hindi ba ako inaalagaan ni Almighty Father, tingnan niyo yung itsura ko. Taba-taba ako. Naalagaan ako ng tatay ko. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries. Yung mga taong wicked, yung mga taong may galit sa atin. Do not deliver me to the will of my adversaries. For false witnesses have risen against me, as such as breathe out violence. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Maliligaw tayo pag wala si Almighty Father. Kawawa tayo pag iniwan tayo ni Almighty Father. Dahil in every corner, ang daming mga enemies, principalities of this world. May maraming mga kung ano-anong nang nangyayari sa paligid natin. So magpapray tayo kay Almighty Father to protect us. Nawala na sana ng pag-asa si David. Pero nung naniwala siya kay Almighty Father that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Antayin natin si Almighty Father. Maging courageous tayo. Napakahirap mabuhay sa mundo na to. Hindi mo alam kung sinong magbe-betray sa'yo. Hindi mo alam kung sinong aaway sa'yo. Sinong manloloko sa'yo. Kakilala mo ba o hindi. Related ba sa'yo o hindi. Hindi natin alam. Pero, dapat tayo maging courageous. Dahil si Almighty Father, palalakasin niya yung heart natin, yung puso natin. Wait, I say, on the Lord. Antayin natin si Almighty Father. Yung go signal niya, we must seek His will. Lord, ito ba gagawin ko? Lord, saan ako dadaan? Saan ako pupunta? Ano ba ang gagawin ko ngayon, Lord? I-ask natin si Almighty Father. Pag sinabi ni Almighty Father, relax ka lang dyan. Wait ka lang dyan. Huwag kang kikilos, diyan ka lang, ako ang sa'yo, ako ang mag-iingat sa'yo, relax ka lang. Relax lang tayo. relax lang. Aantayin natin si Almighty Father. Kagaya nga, di ba, nung mga Israelites, huwag kayo magtatanim dahil kayo ay transient lang dito sa wilderness. Pagdating nyo ng land sa Israel, land flowing with milk and honey, pwede na kayo magtanim doon. Hindi kayo makapagtanim ngayon, hindi kayo pwedeng manguhan ng mga fruits, no? Kasi nga nasa wilderness sila. Pero pag nandun na kayo, napaka-verdant yung valley na yon, verdant ang land na yon, maraming
mga puno, maraming mga fruit-bearing trees, pwede na kayong kumain. So, relax lang kayo for now. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Nung time ni Moses and when the Israelites were in the wilderness. So, dito na tayo sa Psalm chapter 28. Makikita natin emotional si dito, si David. Yung heart niya. Nakafocus lagi kay Almighty Father. Maawain si David. Humble ang heart ni David. Makikita natin dito, to you I will cry. Umiiyak lagi si David. Dahil alam ni David, wala siyang mahihinga ng tulong. Tayo, wala rin tayo mahihinga ng tulong. Andito lang tayo sa mundo, nag-iisa. Kahit pa sabihin ninyo marami kayong kasama sa bahay ninyo, pero yung haharapin mo yung mga problema araw-araw, nag-iisa lang tayo. Iba-ibang edad. Minsan may edad, bata pa, marami ng problema. Kaya tayo, to you, I will cry, O Lord, my rock. Iiyak natin kay Almighty Father. Do not be silent to me, Lord. Yung pagkikipag-usap na, parang, yung tatay mismo, tay, Father God, ganon, pakikiusap, may respeto, ganon ang ginagawa ni David. Sample to sa atin. Do not be silent to me, Lord. Example, Almighty Father, sagutin mo ako, Almighty Father. Lalambingin natin yung tatay natin. Naghahanap ng pagmamahal yung tatay natin. Kung tayo, naghahanap tayo ng pagmamahal, hindi natin makita. Nakukulangan tayo sa pagmamahal dito sa mundo. Hindi natin makita eh. Dahil yung tuloy na pagmamahal, manggagaling lang yung kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Si Almighty Father, naghahanap din siya ng pagmamahal. Si Jesus Christ, naghahanap din siya ng magmamahal sa Kanya. At alam ni Jesus Christ na tayo, mga friends niya. Mahal niya tayo at tayo mahal din niya. Kaya nga, friends eh. Friends, galing yun sa word na may pagmamahal. Ibig sabihin ng friend. Magmamahalan. Iba ang word na pag-ibig. Pag-ibig, it's like lang ibig kong magyari. Ito, I like, iniibig kita, I like you, no? Pero pag mahal, expensive. May value. Kaya hindi maganda yung satang iniibig kita, mas maganda yung minamahal kita. Kaya si Almighty Father, mamahalin natin yung tatay natin. Expensive, may value. Priceless. Lest if you are silent to me, I become like those who go down to the pit. Inihahalin tulad ni David na pag silent si Almighty Father, parang mapupunta na siya sa impyerno. I become like those who go down to the pit. Wala nang pag-asa sa buhay. Pag silent si Almighty Father, kaya sabi ni David, Lord, kausapin mo ako. Dahil kung ikaw ay tahimik sa akin, para na rin ako walang pag-asa, hopeless. Wala na akong future. Pag hindi mo ko kinausap, Almighty Father. Hear the voice of my supplications or requests. When I cry to you, when I lift up my hands toward your holy sanctuary. Tinataas natin yung kamay natin na ganun kay Almighty Father. It's a surrendering ourselves to our Father. Lord, yung hingi akong tulong sa'yo, Lord. Yung ganun. When I lift up my hands toward your holy sanctuary. Di ba pag humingi tayo ng tulong, tulungan mo naman ako. Di ba ganun? Si Almighty Father, since nasa heaven siya, lift up my hands toward your holy sanctuary. Lord, tulungan mo ako, ganun. Tinataas natin yung kamay natin. Parang gusto natin, Lord, buhatin mo ako para mga babies.
Kasi kailangan natin ang tatay natin. Do not drag me or do not take me away with the wicked and with the workers of iniquity who speaks peace to their neighbors, but evil is in their hearts. Huwag mo kong isama, Lord God, or isali sa mga tao na hypocrites. Kunyari, gusto nila ng peace sa mga brethren nila or sa mga kakilala, pero ang heart naman nila ay wicked. Maraming ganon. Yung gumagawa ng yung may agenda. Ano nga yung agenda na yon? Sustainable development goals, no? Kunyari gusto nila ng peace, ha? Pero anong goal nila dito? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father, hindi ko malalaman tong SDG na to kung hindi ako nag-aaral nung napa-enroll pa ako. Tapos saka ni-reveal sa akin ni Almighty Father ito, hindi ko alam to dati 4 years ago. Ngayon lang, nung 4 years ago lang ni-reveal sa akin ni Almighty Father. Nung nag-aral ako. Kaya pala ako nag-aral nun para malaman ko to. At para matuto ako mag-painting. Ang galing-galing ni Almighty Father. So itong SDG na to, kunyari, tulong sa kapwa-tao, gumanda ang economy, gumanda ang mundo. Pero hindi totoo yun. But evil is in their hearts. Gusto nilang sakupin lahat. Gusto nilang umunti ang population. Kaya iniinganyo nila ang mga tao na maging alphabet, gender, plus. Yung plus na yun ay mga pedophiles. Nang-aabuso ng mga bata. Sexually abused ang mga bata, yun yung plus. Ha? Kaya alphabet, genders, may plus. Kunyari, yun eh. Hindi tanggapin natin lahat ng gender. Ilan ba yan? 1,276 na ba? Tanggap lahat yun. Mental, problems yun. Sa mental health nila. Meron silang bagay na hindi matanggap sa sarili nila. Ngayon, para mangyari yun, na matanggap nila ang sarili nila, ay mag-iba kaya ako ng ng sexual orientation. Patol kaya ako sa babae ka, patol ka kaya sa kapwa babae para sumaya naman ako. Hindi rin naman sila sumaya, ay papatol naman ako sa lalaki, magiging ako. Yan? Madami akong kapartner. Meron pa polyamorous, no? Ang daming asawa. Puro pagmamahal daw. Yun, hindi pagmamahal yun. Lust yun, lust of the flesh yun. Na didiinan nila na yun ay pagmamahal. Polyamorous kasi amor, no? Amorous, hindi yun pagmamahal. Lust of the flesh yun. Na yun na yung kalakaran ng mga tao, karamihan ng mga tao nasa ibang country, and nakukuha na rin ng buong mundo. Kadumihan. Kaya ang dami ngayong tao ang merong AIDS or HIV positive. Libre na ang pagpapa-HIV positive ngayon. Libre na ang pagpapa-HIV test ngayon. Bakit libre? Kasi marami ng tao ang merong HIV ngayon. Dahil sa promiscuity, dahil sa paiba-iba ng partner. Kadumihan. Ito nga yung binabanggit ni Almighty Father sa Book of Genesis, no? Na huwag palipat-lipat ng asawa kasi nga kadumihan. Matagal ng sakit ang sexually transmitted disease. Sa Exodus meron ng ganon. Kaya iniiwas yun ni Almighty Father. Ayaw niya magkasakit yung kanyang mga anak.
Pero kayo, gusto niyo, di ba? Kahit sino na lang. Parang, sino na lang ang makita ninyo, pwede na yan. Parang ganon. Hindi nyo nilarespeto yung sarili ninyo. Ang gusto ng tao ay validation. Ay, gusto niya akong patulan, ibig sabihin maganda pa ako, or pogi pa ako, kaya niya ako gustong patulan. O papatol ka naman ngayon, o validation kasi ang gusto mo, tapos hingi ka ng pera, kasi nga gusto mong yumaman. O dikit-dikit yun, ha? Sa society natin, bakit tayo napunta ron? Kadikit yun ng nasa Bible na itinuturo sa atin ni Almighty Father na tayo ay dapat maging kagaya niya, holy and righteous. Huwag tayo maging evil sa puso natin. Huwag tayong mga abuso ng kapwa-tao natin. May mga tao na gusto nila ng peace, pero hindi magkakaroon ng peace. Ha? Hindi magkakaroon ng peace kung ang mamumuno sa mundo na to ay mga tao. Kailangan si Jesus Christ, the Prince of Peace. Verse 4, give them according to their deeds and according to the wickedness of their endeavors. Give them according to the work of their hands. Render to them what they deserve. Ano ang deserve ng mga taong evil? HIV positive sila. Mga swapang, greedy, hindi natatapos ang problema nila. Yung mga mayayaman, malalaking problema ng mga yon. Akala niya mga mahihirap lang ang may problema. Mayayaman, malaki na ang problema nila. At mas malaki ang kanilang kasalanan kay Almighty Father. Dahil may kasama na rin doon ng arrogance at pagnanakaw. Na yung mga mahihirap, ganun din. Ang pagkakaiba nga lang, ang mga mahihirap nakukulong, pero ang mga mayayaman hindi. Walang justice sa mundo na to. Dahil nagtatake ng bribe ang mga namumuno. They show partiality. Walang justice. So anong kapupuntahan ng mga tao na yon? Eternal damnation. Kaya kung ayaw natin na mapunta sa eternal damnation, sundin natin yung ipinagutos sa atin ng tatay natin. Magpe-pray tayo. Gaya ng ginagawa ni David. Verse 5, because they do not regard the works of the Lord, nor the operation of His hands. Binabaliwala kasi si Almighty Father ng mga wicked people, ng mga greedy and selfish, ng mga chismosa. Binabaliwala ng mga alphabet genders kasi ang iniisip lang nila sarili nila. Selfish ang mga tao. Paano naman ako? Gusto ko ring sumaya. Akala ng mga tao yung kasiyahan, yung peace and joy makukuha sa mundo. Hindi na makukuha sa mundo ang peace and joy dito sa mundo. Makukuha natin yung kay Almighty Father. Ang tunay na pagmamahal galing kay Almighty Father. Kaya hindi natin sabihin, paano naman ako sasaya. Bakit sasaya ka ba dito? Hindi tayo sasaya dito sa mundo, hindi matatapos ang ating trials and tribulations. Magkakaroon lang tayo ng peace and joy pag si Almighty Father ang kasama natin. He shall destroy them and not build them up. Yung mga wicked people, they will be destroyed. Eternal damnation. Kakalimutan ni Almighty Father lahat na ng mga souls na nasa impyerno. Kaya dapat maging maingat tayo. Tayong lahat, hindi lang ako, hindi lang kayo, tayo. Kasama ako doon. Dahil pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Hindi ako angat. Hindi kayo angat. Pantay-pantay ang tingin sa atin ni Almighty Father. Anak niya tayo. Verse 6, blessed be the Lord because He has heard the voice of my supplications.
So, pag binigyan na sa atin ni Almighty Father, yung mga supplications natin, yung mga requests natin, purihin natin yung tatay natin. And, bago pa man niya ibigay, purihin na rin natin ang tatay natin. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Ang kalakasan natin at ang cover natin, the Lord. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song, I will praise Him. Nagde-dedicate ng song si David kay Almighty Father, and my song will praise Him. Tayo, pwede rin tayong kumanta kay Almighty Father. Maraming mga Christian songs. At yung mga Christian songs na yon, yung mga lyrics nun, galing din sa Bible. Kung maiintindihan yung mga lyrics, no? Galing din sa Bible. Importante na galing sa Bible, ibig sabihin, consistent. Verse 8, the Lord is their strength, or the strength of His people, and He is the saving refuge of His anointed. Si Almighty Father, He is our saving refuge of His anointed. Sino yung anointed? Si Jesus Christ. Save your people and bless your inheritance. Shepherd them also and bear them up forever. Isa-save tayo ng tatay natin. Hindi na tayo papabayaan. Siya ang ating kalakasan. Kung wala tayong magulang, malayo magulang natin, or pinanganak kang orphan, nanay ko orphan siya. Bata pala ako, sinasabi niya wala siyang nanay, wala siyang tatay. Pero ang kalakasan niya, si Almighty Father. Iningatan ng nanay ko ni Almighty Father. At ngayon, meron siyang anak na at ngayon, nandito si Iska. Dito tayo sa Psalm chapter 29. Give unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Ibigay natin kay Almighty Father ang nararapat para sa Kanya. Ascribe to Him everything, because He is our strength. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Lagi natin pupurihin yung tatay natin. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. King kasi yung tatay natin. Kaya powerful and majestic. And He has a thunderous voice. Na hindi mo alam kung saan galing. Parang naka-sound surround. Saan magaling yung boses ni Almighty Father? Ganon ang feeling. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. Kaya niyang, sa pamamagitan lang ng salita, yung cedars of Lebanon, ito, kahoy to, no? Malaking kahoy. Nasisira. Powerful si Almighty Father. He makes them also skip like a calf. Lebanon and Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord divides the flames of fire. Or stirs up the flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. Kahit na yung fire, kaya ni Almighty Father. May stir up. Pati yung wilderness, kaya niyang palindulin.
The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forests bare. Powerful si Almighty. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng mundo na to, si Almighty Father, may say siya because He's the creator of this world. And in His temple, everyone says, glory. Sa temple ni Almighty Father, sa heaven, ang mga saints in heaven, they praise the Almighty Father. So dito pala magpa-practice na tayo to worship our Father because sa heaven, i-worship din natin si Almighty Father. Because He is worthy. He is worthy to be praised. The Lord sat enthroned at the flood, and the Lord sits as King forever. Enthroned at the flood, sa tubig. And the Lord sits as King forever, meaning for all eternity, ang kingship niya. Hindi matatapos. Walang makakaagaw. The Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Hanap tayo ng peace dito sa mundo na to. Hindi tayo makakakuha ng peace dito sa mundo na to. Dahil ang naghahari sa mundo na to ay principalities of this world. And then yung mga tao na nakikisali sa mga principalities of this world, gumagawa ng wickedness. Paano magkakaroon ng peace? Ang daming tao para magkaroon ng peace ang mundo, para magkaroon ng peace ang barangay, para magkaroon ng peace ang bayan. Tawag ng peace. Hindi magkakaroon ng peace dito sa mundo. Kahit kumanta pa kayo ng heal our land, hindi bibigyan ng heal, hindi ni-heal yung Almighty Father ang land na to dahil gumagawa ng wickedness ang mga tao, sumasamba ng mga bagay na hindi kumagalaw, at mga arrogant, boastful, mayayabang, prideful, may sarili silang mga hindi nila sinusunod si Almighty Father, meron silang sariling culture and tradition. Kaya hindi magkakaroon ng peace dito. Magkakaroon lang ng peace pagdating ni Jesus Christ sa kanyang second coming. Doon lang magkakaroon ng peace. Because He's the Prince of Peace. Yung mga tao dito na gusto ng peace, hindi kayo magkakaroon ng peace. Laging may kulang, laging magulo. Hindi, maglalabas kami ng maraming mga soldiers at saka mga police para magkaroon ng peace. Hindi magkakaroon ng peace ng ganon. Walang freedom yung mga tao, tatanggalan ninyo. So paano sila magkakaroon ng peace yung mga tao? Iko-control ninyo yung pagkain, rarasyonan nyo ng pagkain yung mga tao. Hindi peace yun. Gusto niya ng gulo. Pero, dahil kayo ang may hawak ng pera, kawawa ang mga tao ngayon. Hindi magkakaroon ng peace. Saan nga ba yun? They have also healed the hurt or the crushing of my people superficially or slightly, saying peace, peace, when there is no peace. Were they ashamed when they had committed abomination?
No, they were not at all ashamed. Kaya hindi magkakaroon ng peace dito sa mundo na to. Nor did they know how to blush. Hindi nahihiya, walang kahihiyan. Therefore, they shall fall among those who fall. At the time I punish them. They shall be cast down, says the Lord. That's Jeremiah chapter 6, verse 14 to 15. Walang peace. Ha? Hindi magkakaroon ng peace dahil sa abominations of the people. Kanta kayo ng kanta ng Heal Our Land. Hindi magkakaroon ng healing si Almighty Father dito. Dahil sa abomination na ginagawa ng tao. Binabastos nyo si Almighty Father. Dinidisregard nyo ang kanyang statutes and commandments. Pinapalitan pa nyo ang kanyang turo. Dinidisregard nyo si Almighty Father. Isinasantabi niyo si Almighty Father. Ang ginagawa ninyong bida, sino? Ha? Hindi naman si Jesus ang ginagawa niyong bida. Sinong ginagawa niyong bida? Ha? Mga santo ang ginagawa niyong bida. Hindi si Almighty Father. Ginagawa niyo lang guest. Kumbaga sa guest lang si Almighty Father, si Jesus ginagawa niyo lang guest. Hindi niyo sila ginagawang primary or principal na dapat na purihin. Ang ginagawa ninyo, nagpo-promote kayo, si Carlos, si Mary, si Stephen, si Peter, si Paul, si John, na kahit na apostle sila, hindi sila dapat sambahin. Yun ang ginagawa ninyo. Si Catherine, sino ba si Catherine? Si Anthony. Sino pa ba yun? Si Francis. Si Augustine. Hindi kilala ni Almighty Father ang mga yon. Imbis na mag-focus kay Almighty Father tsaka kay Jesus kasi ang dami yung tinatawag na pangalan. Pati yung dragon tinatawag ninyo. Pati yung mga rabbit, pati yung mga... Ano ba yung mga tinatawag ninyo? Rabbit. Pati kabayo tinatawag ninyo. May mga kabayo kayo sa bahay. Yayaman tayo, may kabayo tayo sa bahay. Meron ako nakita, meron tayong picture ng 9 na kabayo. Swerte yan. Pag nagsasalita kayo ng swerte, hindi yun kay Almighty Father. Swerte yan. Ito, ano ba yung mga sinaswerte yung ginagawa ninyo? Ang hihilig ninyo sa swerte. Pag sinasabing swerte, luck yun. Luck. Hindi yung kay Almighty Father. Ang kay Almighty Father, blessings. Blessings. Hindi luck. Kaya dapat sabihin sa mga brethren natin, you are blessed, hindi you are lucky. Pag sinasabi mong you are lucky, sa demon yun. Pag sinasabing you are blessed by the Almighty Father, kay Almighty Father yun. Nakakaintindi na sinasabi ko dahil nagba-branch out kasi. Nagba-branch out. May nakakaintindi kaya? Wala nakakaintindi, no? Kundi naiintindihan ng tao. Kasi lahat ng mga nandito sa Bible, nagba-branch out yan sa society natin. Konektado lahat. Kaya magulo ang mundo dahil sa kasalanan ng tao. Bakit? Hindi sinusunod si Almighty Father. Babalik tayo sa umpisa, sa Bible. Kaya sira ang buhay natin. Hindi natin sinusunod si Almighty Father. Babalik ulit tayo sa Bible. Kaya sira ang pamilya. Hindi sinusunod na nasa Bible. Kaya puro away sa society. Hindi sinusunod na nasa Bible. Kaya naghihirap ang mga tao, hindi sinusunod na nasa Bible. Psalm chapter 30.
I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried out to you and you healed me. Papasalamat si David. Healing. Ha? Ang healing, hindi lang ito ay dahil sa may sakit ka, kaya ka hinil, physical ailment ito. Healing din to of the heart and of the mind and of the spirit, of the soul. Healing yon. Kasi yung tao, maikli lang ang utak eh. Parang limited lang kanila ang utak ng tao na pagsasabi ng healing ay doktor ang hahanapin nila para gumaling. Ang healing nanggagaling kay Almighty Father. Kahit na uminom ka ng sandamakmak na gamot, kung hindi payag si Almighty Father, walang mangyayari. Ang healing galing kay Almighty Father. At ang great healer natin, sino? Si Jesus Christ. Isa sa mga gifts of the Holy Spirit din ang Spirit of Healing. Na-heal yung heart natin. Nagkaroon tayo ng heartache, nagkaroon tayo ng pain, may nanakit sa atin. Pero, the Almighty Father and Jesus Christ, they are healing us. Yung heart natin na broken-hearted. Akala kasi na iba yung healing lang, yung physical ailment. Or yung healing, yung traumatized ka. Marami kang na-experience na stress sa buhay mo. Nag-heal si Almighty Father. Nag-heal si Jesus Christ. But we must have faith. Yung faith, asa ng faith? O nagbabranch out na naman tayo, baka maligaw na naman kayo. Ako lang naman nanonood nito, hindi ako magliligaw. Nagbabranch out na naman, no? Dapat meron tayong faith. Yun ang isa sa mga fruits of the Holy Spirit at isa sa mga gifts of the Holy Spirit, yung faith. Faithfulness and gift of faith. Kaya merong healing. O Lord, you brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. Buhay ako, Lord, ngayon dahil gusto mo akong buhayin para hindi ako mapunta sa kailaliman o sa impyerno. Iingatan mo ako, Almighty Father. Sing praise to the Lord, you saints of His. Pag saints, hindi lang to yung sinabing maging santo ka, ikaw si saint ganyan, Saint Baltasar, Saint Cyril, sino ba yung mga yun? Saint Denmark, meron mga ganon. Dami ng pangalan kasi, kaya invento lang kayo eh. Saint Dominic, Saint Esperanza, meron mga ganon. Saint Gladys. Ang invento kasi kayo, kaya nag-invento ng mga saints. Saint Gladiola ba yun? Saint Hilary. Sino si Saint Hilary? Saint ano ba? Saint Lazarus. Meron ba ganun, Saint Lazarus? Hindi nga ni Lazarus na buhay ang sarili niya. Gagawin niya pang saint. Anong ano nun? Oo nga, meron yan. Hindi nga niya nabuhay ang sarili niya. Ba't yung gagawing saint yun? Gumawa ba siya ng milagro? Hindi nga niya binuhay ang sarili niya. Ginawa niyong saint. Akala ko ba ang pamantayan, no? Ay dapat gumawa ng milagro. Hindi naman gumawa ng milagro si Lazarus. Bakit niyo ginawang saint? Napaka-inconsistent niyo, no? Inconsistent. Hindi. Yung ibang tao naman, di naman napapansin. Ba't kasi sunod lang ng sunod.
Kasi sikat, ay ano to eh, nabuhay kasi kaya daw ng di ba ang rule ninyo, pag gumawa ng milagro, magiging saint? Hindi naman gumawa ng milagro si Lazarus. Ba't yung ginawang saint? Ang gigigil ako. Inconsistent. Ano ba talaga? Ha? Anong ano nyo? Qualification. Ibigay nyo sa amin yung qualification ninyo. I-check natin yan. Pero kahit nabigay nyo yung qualification nyo, mali pa rin yun. Inilalayo nyo ang mga tao kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Inilalapit nyo kay Lazarus, ha? Na hindi naman niya binuhay yung kanyang sarili. Nanggigigil ako. Si Jesus ang bumuhay. Inilalayo ninyo ang mga tao kay Almighty Father. Akala nyo inilalapit ninyo. Hindi nilalapit. Inilalayo ninyo. Inilalapit ninyo sa mga korting tao na semento at doon magdadasal, papahira ng tissue, gaganunin, tapos papahid ng ganon. Ang dumi na nun. Araw-araw o nagkahanda hawa-hawa na kayo ng sakit. Ayaw nga ni Almighty Father na magkahawa-hawa ng sakit ng mga tao. Gusto niya malinis yung mga tao. Tapos kayo naman, makakita lang ng semento na korting tao sa dingding. Uy, korting tao to sa dingding, semento. Sambahin natin to, punasan natin, ilagay natin sa ano natin. Ayaw nga ni Almighty Father ng kadumihan eh. Ba't ganun ang ginagawa ninyo? Kabaliktaran ng utos ni Almighty Father. Bakit? Kasi iba ang inuutos, iba ang sinusunod ninyo. Kung kabaliktaran ng utos ni Almighty Father ang ginagawa ninyo, yung ayaw ni Almighty Father, sino ngayon ang Diyos nyo? Verse 5, for His anger is but for a moment, His favor is for life, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kaya aalalahanin natin ang pangalan ng tatay natin. Magpapasalamat tayo sa Kanya. Sino magpapasalamat kay Almighty Father? You saints of His. Tayo. Yung mga nagtitiwala kay Almighty Father. Tayo ang mga saints. Yung mga titiwala kay Jesus Christ. Tayo ang mga saints. Tayo ang magre-rejoice at pupurin si Almighty Father. Hindi yung mga taong namatay na ang pupurihin ninyo. Verse 5, for His anger is but for a moment, His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Para may kanta, but joy comes in the morning. Mali na naman ang tono ko. Mali na naman ang tono ko. Ba't ganon? Joy comes in the morning. Kasi nga, it is being replenished every day. Every morning. Ha? Verse 5. Shout of joy. But a shout of joy comes in the morning. Now in my prosperity I said, I shall not be moved or shaken. Dahil kasama natin si Almighty Father, hindi tayo matitinag. Stable. Dahil yung house nakatayo sa rock, hindi sa sand. Isa sa mga parable ni one of the parables of Jesus Christ. Now in my prosperity I said, I shall not be moved or shaken. Lord, by your favor, you have made my mountain stand strong. You hid your face and I was troubled. Yung tinago mo, Lord, ng face mo, ako ay nagka-problema, Lord. I cried out to you, O Lord, and to the Lord I made supplication. Umiyak siya kay Almighty Father. Pwede tayong umiyak kay Almighty Father, babae man o lalaki. Iyak natin lahat kay Almighty Father. Dahil lahat tayo meron tayong pain. Lahat tayo meron tayong wound. Hindi niyo ba alam? May wound tayo. Wound that was caused by other people. And wound that we caused to ourselves. Marami tayong wound. And by those wounds, natututo tayo at nahihil tayo because of the blood of Jesus Christ. By His wounds, we are healed. Dahil may wounds din tayo ang nag-heal sa atin. Si Jesus Christ. What profit is there in my blood?
When I go down to the pit, will the dust praise you? Will it declare your truth? Ano ang profit ng dugo ko kung ako ay nasa impyerno? Ang alikabok ba pupurihin ka, Almighty Father? Yung alikabok ba magde-declare ng truth? Sabi ni David, "Hear, O Lord, and have mercy on me." Kaawaan mo ako, Almighty Father, dahil walang pupuri sa'yo, yung dust hindi ka pupurihin nun, Almighty Father. Hindi magde-declare ng truth, pero ako i-declare ko ang truth dahil ikaw ay aking helper. Hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. Tulungan mo ako, Almighty Father. You have turned for me my mourning into dancing. Dati nagluluksa ako, pero ngayon nagre-rejoice ako. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Pag nagsasabing may sackcloth, he was lamenting. Ngayon, clothe me with gladness and joyfulness. Masaya na siya. To the end that my glory may sing praise to you and not be silent. Ipagmamalakasan ko sa buong mundo, sa buong sangkatauhan, that you are great. Hindi ako magiging tahimik sa lahat ng bagay, kundi ipagmamalakasan ko sa buong mundo na you are great and holy and glorious. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Kaya tayo magpapasalamat tayo sa tatay natin. Laging pasalamat. Natutuwa si Almighty Father. Yung mga tao kasi, yung may mga tao na paulit-ulit ang dasal nila, nagiging chanting na paulit-ulit. Ano yung gusto na tong tao na to? Ba't paulit-ulit ang kanyang dasal? Hindi ba niya alam na bakit paulit-ulit? Ano bang gusto nitong mangyari? Lalapit tayo sa tatay natin. Dahil tatay natin siya, kakausapin natin siya. Dahil siya ay buhay. Hindi man natin siya nakikita, He is alive. Jesus also is alive. Kaya hindi man natin nakikita sa ngayon yung tatay natin. Magmamakaawa tayo, Lord. Hindi man kita nakikita ngayon, but I have faith in you. Time will come, I will see you face to face. For the meantime, Lord, help me, help us, help our brethren. Tulungan mo po kaming lahat, Almighty Father, to pass the test. It's very hard to pass the test. Ang hirap ng mahirap pa, Lord, sa math yung test namin. Buhay ang nakasalalay, Lord God. Please help us. Save us, Almighty Father. In the name of Jesus. Daladala po namin pangalan po ni Jesus Christ, our high priest and our burnt offering, our sin offering, para makalapit kami, Almighty Father, sa iyo. Magpapakumbaba tayo, hindi natin sasabihin, Lord, nakatapos ako ng ganitong pag-aaral, mataas ang grades ko rito, alam ko tutulungan mo ako, Lord, kasi ang taas ng grades ko dito eh. Lord, alam mo tutulungan mo ako, nakagraduate ako ng doctorate, doktor ako ngayon, Almighty Father, mayaman ako, madami kaming mga properties dito sa mundo, Lord, kaya tulungan mo kami para makatulong kami sa ibang tao. Hindi gano'n ang pagpe-pray. Mali yun. Lord, pagpapakumbaba, Lord, tao lang ako, Lord God. Ikaw, you are God. You are holy. You are just. Yung mga accolades na nakuha ko dito sa mundo, baliwala yun sa'yo. Baliwala lahat kay Almighty Father yun. Hindi importante lahat, yung fame, yung power and wealth in this world. Hindi importante kay Almighty Father yun. Ang importante kay Almighty Father, nasa sa heart natin si Jesus Christ para makuha natin ang ating inheritance, to be forever grateful to our Father and to Jesus Christ. Ang kalakasan natin, ang tatay natin.
Si Jesus Christ, He is victorious. Kaya kalakasan din natin si Jesus Christ. Hindi tayo pababayaan ng tatay natin. Nakikita naman ni Almighty Father yung heart natin na willing tayo to obey Him. Nakikita niya yung heart natin na nagpapakumbaba tayo. At dahil doon, mamahalin tayo ng tatay natin. Adopted sons and daughters of the Almighty Father. And we will receive our reward, our inheritance. Thank you, and God loves us all so much.